susunod na linggo, last Sunday ng January ngayon, so sa susunod na linggo ay anniversary na ng GTC. At ang GTC, alam nyo ba, ay 69 years old na. Wow, no? 69 na ang ating church, no? Si Pastor Darwin ay bata ng konti, 68 yata siya, no? Kung 69 na ang church, alam nyo, hindi lang talaga yan yung saktong 69 kasi yung binibilang ay nung ma-establish na talaga siya as a church. Siyempre, iba pa nung mga nakaraang mga taon na nag-uumpisa pa lang talaga. No? So, ang church natin ay talagang habang tumatagal, nakikita natin na talagang mas pinapalakas ng Panginoon. Amen? Pagkasabi nga, walang matanda kay Lord. No? At habang tumatanda, ang GTC mas lalong bumabata. Amen ba? Tingnan nyo yung katabi nyo. Come on, tingnan nyo yung katabi nyo. No? Di ba? Para tayo ay pabata pa ng pabata. No? Tayo ay palakas pa ng palakas. Amen? Okay, kasi pag sinabing church, hindi yung building, ang tinutukoy na church lagi ay ang tao. No? Tayo na mga tao sa church. Gusto kong tingnan nyo ito muna, 1 Corinthians 1 verse 3, 1 verse 2, 1 Corinthians 1 verse 2, ang sabi niya, to the church in Corinth, no? To the church of God which is in Corinth, sanctified in Christ Jesus, and called to be saints. Ano raw? No? Sabi niya, church in Corinth. Bakit ganon? Kasi nga ang sinusulatan ay yung church sa isang partikular na lugar. In this case, sa Corinto, sa Greece. Ngayon, kung tayo susulatan ngayon, ano ang sasabihin diyan? To the church of God in, saan kaya? Caloocan? No? Mukhang marami sa Caloocan no? So pwedeng, to the church of God in Baltasar Extension. Ayan, para sigurado na tayo yung tinutukoy. Kasi alam nyo, ang church, pakisabi ulit ng malakas, ang church ay, hindi, huwag nyo nang gayahin yung ay, no? ang church ay, kung tutuusin, ito ay universal. No? Pag sinabing universal, kasama yung nasa iba't ibang mga lugar. Of course, ilang beses ko nang sinasabi yan. Ngayon, ang tawag sa atin na nasa isang lugar ay local. No? Local church. So, ang local church, of course, ang mga local churches, iba-iba ng edad yung mga yan. Kasi nga, iba-ibang panahon din na start. Pero, ang mga churches ay dapat nananatili na nagpapangsyon at napupulfill niya ang kanyang purpose. Ang church dapat ay buhay at ginagawa niya ang kanyang purpose kung bakit siya itinatag ng Panginoon. Amen ba? Come on, amen? Alam nyo, ang church natin, maliwanag itinatag talaga ito ng Panginoon. No? Kasi sa dami na rin ng pinagdaanan, sa mahabang panahon na rin, ang church ay patuloy na pinapalakas at pinagpapala ng Panginoon simply because God is with us. No? Kasi nga, kasama natin ang Panginoon. Ngayon, mayroong mga kwento ng mga churches na maganda sa simula, tapos katagalan ay nawawala, no? At ang prayer natin, ang GTC manatiling malakas at masigla. Amen? Amen. Okay, meron akong papakitang picture sa inyo muna. No? Gaano ba kahalaga yung church? Tingnan nyo nga muna itong drawing na to. Importante ba ang church? Yung drawing. Patatapos din yan balang araw. Ayan, no? So ganito siya, no? I want you to think of it this way, no? Isipin niyo, alin ang tama para makapunta sa langit? No? Come on, alin ang tama para makapunta sa langit? Yung ikaw, diretso sa langit. Sinong gustong pumunta na sa langit ngayon? No? Makinig muna kayo, ha? O ikaw ay dadaan sa church para makapunta sa langit. Come on, alin ang tama? Alin ang tama? Okay, kung pagpunta sa langit ang pinag-uusapan, hindi mo kailangang dumaan sa church. Hello? Hello? Bakit? Maliwanag ang sabi ng Biblia na pag ikaw sumampalataya kay Jesus, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso at nasa iyo talaga si Jesus, siya lang ang tagapagligtas, siya lang ang daan papuntang langit. Maliwanag ba tayo doon?
So kung ako mayroong Jesus sa buhay ko, pwede akong dumiretso na sa langit. Maliwanag. Okay, so hindi kailangan ng church para ako ay mapunta sa langit. Si Jesus lang ang daan para ako maligtas. Clear ba tayo doon? Come on. Very clear ba tayo doon? Mga kapatid, maliwanag ang Biblia dyan. Sabi ni Lord, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So si Jesus ang paraan para tayo makapunta sa langit, hindi ang church. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang church para turuan tayo na sumampalataya kay Lord. Dito sa church, tinanggap natin si Lord, so nakatulong ang church, tama? Pero si Lord lang talaga yung ating tagapagligtas. Okay? So kung kaligtasan, pagpunta sa langit ang pinag-uusapan, hindi kinakailangan dumaan sa church. Pero dahil nga nung tumanggap tayo kay Lord, hindi naman tayo kinuha agad at diniretso sa langit. Gusto niyo ba yung ganon? No? Pag tinanggap mo kay Lord, diretso ka kaagad sa langit. No? Ikaw ay nabubuhay pa sa lupa, paano ba tayo dapat mabuhay? So ang tanong ko ngayon, andito ka, ito ang pangalawang tanong, ano ang ideal? Ano ang mas mabuti? Yung tinanggap mo si Lord, tapos antayin mo na lang, mapunta ka na sa langit, huwag ka na lang mag-church, total ligtas ka na. O habang narito ka sa lupa, nasa church ka muna, habang inaantay mo na pupunta ka sa langit. Alin ang ideal doon? Alin ang mas mabuti? Come on, alin mas mabuti? Dumaan sa simbahan, bago sementeryo, o diretso sa sementeryo? Hindi nga, alin ang mas mabuti? Of course, habang nabubuhay tayo, kailangan natin ng church. Maliwanag, mga kapatid? Okay, listen carefully. Basta, pinag-uusapan dito yung ikaw na kay Lord na ha. No? Pakinggan nyo mabuti ito. Without a church or without the church, you can come to Christ as you are. And you will arrive in heaven still as you are. Or as you still are. Okay, ulitin ko without the church, kung hindi ka mag-church, no? You can come to Christ just as you are, and you will arrive in heaven still as you are. Anong ibig sabihin nun? Kung hindi ka mag-church, makakalapit ka kay Lord na kung ano yung ugali mo, kung ano yung lahat ng mga kasalanan mo, tatanggapin ka ng Panginoon kasi nga namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan. Amen? Kaya lang, kung hindi ka mag-church, kung ano ka nung lumapit ka sa Panginoon, malamang hanggang sa mamatay ka, ganun ka pa rin. So lalapit ka balang araw, pupunta ka sa langit, walang nabago sa buhay mo. Bakit? Kasi nga walang church na nakatulong sa iyo para mabago pa ang buhay mo habang ikaw ay nasa lupa. Maliwanag, mga kapatid. No? Ganun din naman, pakisabi nga ng malakas, ministry. Kasi siyempre sa ministry, sa church mayroong ministry, di ba? Ngayon, without ministry, you can come to Christ with nothing. And you will arrive in heaven still with nothing. Okay? Ano uli? No, kung walang ministry, makakalapit ka sa Panginoon nang wala kang kahit ano. Dahil di naman hanap ni Lord yun sa iyo na lumapit ka sa Kanya na mayroon kang kailangang ibigay sa Kanya. Tama? Tama? Kaya lang, kung habang buhay, wala kang ministry, haharap ka rin sa Panginoon balang araw na wala ka rin kadala-dala na may ihandog man lang sa Kanya na para gantimpalaan niya. Maliwanag, mga kapatid. That's why church is so important. Kaya andito ang church. Bakit? Kasi nga, habang inihahanda tayo ng Panginoon, pupunta tayo sa Kanyang kaharian balang araw, tayo ay Kanyang hinuhubog, binabago ang ating buhay, at inihahanda sa ating pagharap sa Kanya balang araw. Amen? Sino rito ang gustong umarap sa Panginoon balang araw? Alam mo, hindi ka na nahihiya kay Lord. Hindi ka na nahihiya kasi alam mo, yung mga masasamang ugali, alam mo na bago na. Di ba? Para, kaysa naman pagpunta mo sa langit balang araw, pagdating mo sa pintuan, ay, hindi deserve. No? Nahihiya ka pa. Di ba? Kaya, sino rito yung pagdating ng panahon, haharap ka sa Panginoon at iniisip mo na mayroon kang kahit paano confidence kasi alam mo may nagawa ka para sa Kanya. Kaysa naman pagdating mo doon, Lord, wala pa ako nagagawa para sa iyo, pabalikin mo pa ako sa lupa. Ha? 90 ka na, babalik ka pa? No, ano pang magagawa mo? Di ba?
Kasi pwede kasing mabuhay ka ng mahaba, kaya lang walang nangyari sa buhay mo. Maliwanag? Kaya nga, pakisabi ng malakas, church is important. Okay, meron pang isang picture, yung kanina, pakita ko lang po ulit sa inyo. Kinunan ko yung picture na yan. Dito yung kinainan namin na restaurant sa kalagitnaan ng Dublin, sa Ireland. Ayan, kasi sikat tong church na to. Ayan nga, pangalan nga, di ba? The Church, di ba? So, yan ay isang matandang church, siguro mga 200, 300 years old na church sa Ireland. Ang daming mga ganyan sa Europe, sa America, ang daming matatandang mga churches. Anyway, ano ba to, no? So, ipakita ko sa inyo, kung kinunan ko rin to ng malapitan para makita nyo, ha? Yan yun, no? Nababasa nyo kung nakasulat? Nabasa nyo kung ano nakasulat? The church, no? The world famous, the church. Tapos dito nakasulat, cafe, bar, restaurant, and garden, no? Food and drinks served all day. Tequila. Ganun siya. Well, ito siya, no? Church pa talaga yung, dating church. Hindi giniba yung building, yun pa rin siya, no? Kaya lang ngayon nga ginagamit na siya as bar and restaurant. Bakit? Ano ang problema? Walang problema ang building. Ano ang nagka-problema? Yung mga tao. Habang tumatagal, yung sumunod na mga generation nawalan na ng pagkilala at pagsunod sa Panginoong Diyos. Hello, mga kapatid. Ano? Paano kaya ang GTC 50 years from now? To 30 years from now, ang GTC pa naman, ang galing pa naman ng pangalan, GTC, no? Great Taste Cafe, no? Pwede, no? Pwede. So, yung iba nga may pangalan ng business nila, may GTC, no? So, yung iba ay mayroong great times captured, no? Sabi nga nila, yung kanilang photography. Yung isang ispa natin ay gracious touch and caress, no? So, pabook na kayo, ha? Pabook, no? Anyway, di ba, wala masama doon, okay lang yung gano'n, no? Pero, ang church dapat manatili sa kanyang calling. Amen? Amen? Ewan ko sa inyo, pero ako talaga, ang prayer ko para sa church natin, na ang GTC ay daratnan ni Lord. Pagdating ng rapture, pagdating ng second coming, daratnan ng Panginoon ng church na to, na nag-aapoy at tapat, na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Amen? So again, hindi problema ang building, ang church ay ang people. Kaya kung ano tayo, yun actually ang magsasabi kung ano ang magiging future ng church. So depende yan. So huwag niyong isipin, this is about the church. No, this is about you. Pagkitingnan niyo yung katabi, this is about you, bebe. No? It's about you. Tungkol po yan sa atin. Kung paano tayong nabubuhay at sumusunod sa calling natin. So what are we here for? Sagutin lang natin ito bago dumating yung month ng ating anniversary. Gusto ko lang i-transition sa pamagitan ng message na ito, ng pag-aaral na ito. What are we here for? Para saan ba? Bakit tayo andito? Well, number one, we are here for the gospel. Pakisabi ng malakas, gospel. We are here for the gospel. Ano ang dahilan? Ba't tayo andito? Well, unang-una to. Ang church andito for the gospel. I'm not referring to GTC alone. Ito ang dapat sa mga churches, ang church nag-i-exist para sa gospel. Ano ba ang gospel? Pakinggan mabuti. Ang gospel ay tungkol sa kapanganakan, pamumuhay, pagtuturo, at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang gospel ay tungkol kay Jesus at tungkol kay Jesus Christ. So ibig sa pag sinabing ang isang church ay nabubuhay ayon sa gospel, nabubuhay siya na sumusunod ayon sa turo na at mga pamumuhay na ginawa ng Panginoong Hesukristo, na nabubuhay siya sa liwanag at kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Yun ang ibig sabihin ng gospel. So, pag sinabing tayo ay nabubuhay ayon sa ebanghelyo ng Panginoon, nabubuhay tayo para sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag ba? Come on, maliwanag? Tingnan nyo itong verse na to, Mark 8 verse 35. Mark 8:35, pakibasa ng malakas.
Yun, no? Ano raw? Sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay. Kung ang buhay natin, focus lang sa ating sarili, nag-i-exist lang tayo para sa ating sarili, nabubuhay lang tayo para sa ating mga sariling mga kagustuhan at sariling mga kapakanan, sabi niya, mas mawawala yung buhay mo sa'yo. Hindi lamang sa katotohanan na mamamatay tayo, hindi lang sa katotohanan na ang taong hindi kumikilala kay Jesus ay walang buhay na walang hanggan, kundi ang buhay natin hindi mas magiging meaningful, hindi natin maaabot yung talagang pinaka-best para sa buhay natin kung nabubuhay tayo para sa ating mga sarili. Pero kung tayo raw nabubuhay para sa Panginoon, bisabihin yung ating buhay ibinigay natin para sa Kanya, para sa Kanyang gospel, mas nagkakaroon ng meaning yung ating buhay, mas nagiging buo yung ating pagkatao, maliban pa sa katotohanan na mayroon kang buhay na walang hanggan dahil sa iyong pagkilala sa Panginoon. Amen? So, as Christians, tayo po ay tinawag ng Panginoon para sa gospel. Ang church, ang buhay ng church at ang itinuturo sa church ay tungkol sa gospel. Pero maliban sa pinapamuhay natin ito rin daw dapat ipinapangaral natin. Tingnan nyo ang Mark 16, verse 15. Pakibasa ulit ng malakas. This time malakas na talaga. Utang na loob. Ha? Laki-laki ng screen, ang liit-liit ng boses. Come on, pakilakasan. Okay, anong utos ni Lord? Humayo sa buong mundo at ano raw? Ipangaral ang gospel, ang mabuting balita. Kanino? Whole creation, para sa lahat ng tao. Ang mga tao gusto ng Panginoong Hesus na makakilala sa Kanya. Kaya nga, ang buong mundo, of course, may mga bahagi pa na hindi pa talaga gaanong naabot, pero napakaraming bahagi ng mundo na alam naman natin na kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Pero gusto ni Lord talaga makilala siya ng lahat. Kaya nga tayo, ang talagang pangunahing mission natin sa buhay is to bring the gospel to the lives of other people. Maaring hindi naman buong mundo agad, no? Maaring yung mga tao sa paligid natin kasi kailangan pa talaga nilang tanggapin ang gospel sa kanilang buhay. Okay, ngayon, no, kagaya ng sabi ko kanina, kakaroon nga tayo ng ating anniversary celebration ngayong February. Ganito ang gagawin natin, mga kapatid, i-announce ko lang sa inyo, na sa mga susunod na Sunday ay magkakaroon tayo ulit ng ating special Sundays pagdating ng hapon. Yung umaga, ako pa rin yung mag-preach, ako pa rin mag-speak, pero pagdating ng hapon, yung 3 saka 5:30, magkakaroon tayo ng mga guest speakers. Okay? First Sunday, ang speaker natin, 3 and 5:30 p.m. ay si Pastor Reggie Santiago. Yan, no, siya yung ating speaker. No, tapos, ang February 2 ang susunod na poster makikita nyo dyan, February 16. No? Sa February 16, meron na rin tayong speaker, pakipakita nga. Yan si Pastor Franklin Benitez. No? So, sino ba to? No? Sino nakakakilala sa Forbes page? Forbes page. Ayan, tingnan niyo yung buhok niya, kamukha ng Forbes page, no? Hindi, yung church nila, actually, yung mga batang yon galing sa church nila, mostly, no? At siya ang tatay ni Sealed, no? Yan, siya ang tatay mismo ni Sealed. Si Pastor Franklin Benitez ay kilala sa industriya ng music. Siya ay drummer actually ni Kitchinadal, ni Barbie Cortez ba? Ni Gary Valenciano, yan, siyang drummer niyan sa ni Andres Bonifacio, no? Sila ay sumusugod. Sugod mga kapos, siya yung gumaganon, ha? No, so, anyway, yan, no? Inaayos ko pa yung speaker natin para sa Feb 9, no? Hindi pa umuoo yung kausap ko, no? So, yun ang inaayos natin. So, ngayon, pagdating ng last Sunday ng February 23, doon naman tayo sa Cheter sa Victory Mall. Balik muna tayo doon, ha? Para isang service lang tayo, isa lang. Okay? Ako ang pinakamasayang tao sa oras na yon, no? Kasi isa lang yung service natin. No? So,
sa last Sunday, February 23, Victory Mall tayo. Amen? O ngayon, bakit ko ba sinasabi to? Sinasabi ko to kasi nga mga kapatid, kaya natin ginagawa ito. Sabi ko sa kanila, of course, mag-share sila siyempre ng ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. At ang concern po natin, yung mga kaibigan natin, ma-invite natin at nang sila man ay makakilala rin sa Panginoon. Pwede ba nating ipag-invite to? Come on, no? Mag-i-invite tayo starting next Sunday. Mag-i-invite tayo para nang sa ganon makarinig sila ng mensahe ng Panginoon at tong mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, makakilala kay Lord. Amen ba? Amen. No? Okay? So ang focus natin na i-invite next Sunday youth, pero pwede naman kahit sino. No? Pero ang focus next Sunday youth, sa second Sunday couples, sa third Sunday ay yung mga young pro. Okay? So yun ang ating gagawin sa susunod na mga linggo. Why? Because we exist for the letter G, Gospel. Letter T, yan. Letter T, we exist for transformation. Pakisabi ng malakas, transformation. Pag sinabing transformation, ibig sabihin, pagbabagong buhay. Now, by the way, nung nakaraan ay tanong ng tanong sa akin ang multimedia, si Kuya Rod, Pastor, ano po ang tagline natin? No? Ano ba yung slogan natin? Kasi nga maganda nga naman ganon. Pag sinabing tagline, yun kasi yung karakter mo eh. Yun yung in few words, ano ka ba? Maliban sa may pangalan ka, paano ka bang i-describe? Di ba? Mayroon bang pang-describe sa inyo? Pag nakikita kayo, anong sinasabi? Come on. Maliban sa pangalan. No? Umuwi na naman tong sabay bad words eh. No? Well, alam nyo, ganito, no? Yung pag sinabing tagline, halimbawa, ang Jollibee, ano ang tagline ng Jollibee? Wow, no? O sige, ang SM. Ano ang SM? Yan, no? O ang BDO. Yan, no? So, mayroong mga tagline yung mga companies, 'di ba? Actually, ang mga churches may mga tagline din 'yan, no? May mga of course yung iba wala naman, no? Pero yung iba halimbawa, ang Dulos ay your dearest church, 'di ba? Your dearest church. Ang Victory ay honor God, make disciple, di ba? Yan, no? So iba-iba yung mga tagline. Paano nga ba tayo? Ano nga ba? So iniisip ko kasing mabuti. Pinag-pray ko actually. Lord, ano bang words? Yung few words, masasabi kung ano talaga, kung ano kami, at kung ano talaga dapat yung gusto namin mangyari, at kung ano ba talaga yung vision namin para sa church at para sa buhay ng mga tao. No? Finally, ay nagbigay ang Panginoon ng wisdom, at ngayon ang church natin ay mayroon ng tagline, at ito yung magiging theme din natin. Uumpisahan ito pagdating sa anniversary. Ito na yung magiging focus natin, GTC, where lives change. Yan, no? GTC, where lives change. GTC, kung saan nagbabago ang mga buhay. No? So, GTC, where lives change. Why is that? Well, kasi nga, dapat na naman talaga, kaya tayo andito sa church, pag nag-church tayo, alam natin may binabago ang Panginoon sa buhay natin at sa pagkatao natin. Amen? Hindi tayo nag-church na pumasok tayo na masama ang ugali, tapos paglabas mo, pagkatapos ng napakaraming pasok mo sa church, no? Bawat labas mo, ganun ka pa rin. No? Teka muna, mukhang mayroong problema. Okay lang, pumasok ka, paglabas mo, ganun ka pa rin. Pero kapatid naman, nakasanda ang pasok ka na sa church. Ganun ka pa rin. No? Mukhang mayroon ng problema, right? Kailangan may nagbabagong buhay. Amen? At nababago yung ating mga buhay. And of course, good news, dito sa GTC, sa totoo lang, praise God, ang dami ko na rin nakita naman talaga na binagong buhay ng Panginoon. No, natutuwa nga ako pag naririnig ko ang nagsasabi mismo asawa. No? Naku, pastor, ang laki na ng pinagbago niyan.
Di ba? Naku, pag gano'n naririnig ko, nakakatuwa. Imagine, asawa mo nagpatunay, nagbago ka na. No? Sino kayang asawa rito ang makaka-amen? No? Oo, man. Hindi nga, di ba? Alam nyo, yung buhay na yon, no, narinig ko yung mga ganyan, sari-saring mga kwento, at dito sa GTC, ang dami ko na nakita na mga buhay na binago ng Panginoon. Pati, hindi lamang yung hindi lamang yung dating adik, no, dating sugarol, maganyan. Yan, nangyayari yung mga yan, no? Pero pati yung mga ugali na binabago ni Lord. Amen? Hindi man biglaan, pero naniniwala ba kayo, kaya pa kayong baguhin ng Panginoon? Come on. Pakisabi nga ng malakas, where lives change. Pakitignan ng katabi, pakisabihan, panindigan mo yan, ha? Dapat makita yan sa buhay mo. Amen? Amen? Pati ugali, nagbabago, tama? Kung dati, oras-oras kang galit, ngayon, araw-araw na lang, no? At least nababawasan. Di ba? Hello? Diba kung dati, ang yabang-yabang mo. Ngayon, ang yabang-yabang na lang, ganyan, no? Hanggang sa, ang humble mo na. Hanggang sa pinagyayabang mo na, humble ka. Diba? Yung ganon, no? Kasi, dapat nababago yung ating mga ugali. Amen? Ngayon ganito, no? Pag sinabi ring where lives change, ang ibig din sabihin niyan, hindi lang nabago yung ugali ko, hindi lang nabago yung gawa ko, dati may bisyo ako, ngayon wala na. Dati lalakero ako, ngayon babaero na, di ba? Dapat nababago talaga 'yon, di ba? Kasama 'yon. Pero alam nyo, hindi lang dapat nababago ang ating mismong buhay, kundi nababago rin yung takbo ng ating buhay. Amen? Amen? Yung bang, ang buhay namin dati, ang gulo-gulo. Ngayon, nung nakilala ko si Lord, umayos Di ba? Naku, ang buhay namin dati parang puro na lang problema. Ngayon nagkaroon na kami ng peaceful life. Ang buhay ko dati, puro na lang kahirapan, puro kahirapan. Ngayon, nakakaangat kami sa buhay. No? Kasi nga, the Lord changes the story of His people's lives. Amen? Sinong gusto ng ganong kwento ng buhay? Maranasan nyo, binabago ng Panginoon ang kwento ng inyong mga buhay. Gusto nyo ba yon, mga kapatid? Diba? At totoo yun. Maranasan natin yon. Hindi pa tapos si Lord. Marami pang gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Huwag kayong madi-discourage, huwag kayong susuko sa inyong mga pinagdadaanan. Lumapit ka lang sa Panginoon, magpatuloy ka sa Kanya, at patuloy mong gawin ang kalooban niya. Ipagkatiwala mo sa Kanya yung sitwasyon mo, makikita nyo, ang dami pang babaguhin ang Diyos na mga takbo ng ating mga buhay. Amen? Amen? Again, dito sa church, dami ko na rin nakitang ganun. Sa tagal ko na rin naman dito, yung mga buhay, na mga buhay may asawa, na nakita kong inaayos ng Panginoon, mga buhay ng mga kabataan, na dati mga walang-wala, no? Ngayon, mga nagwawala, no? Hindi pala, mga talaga makikita mong mga binibless ng Panginoon, no? Dati hanggang monumento lang nakakarating, ngayon mga abroad na sila, no? Nakatutuwa ako na nakikita ko na yung mga buhay ng mga taga GTC papaganda ng papaganda. Di ba? Mga dati, ano lang yan, mga naglalakad lang. Ngayon, mga problema na natin ang parking. No? Alam nyo, lahat ng yan kasi nga dahil sa blessing ng Panginoon. Amen? Amen? The Lord changes lives. Amen ba? Mga kapatid. By the way, ito ang pinakapuhunan natin, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5, verse 17. Ang sabi niya, kaya't kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Wow! Paano nakipag-isa? Pag ikaw naging Christian na totoo, pag tayo raw tinanggap natin si Jesus sa puso natin, sa buhay natin, pag tayo totoong na kay Jesus na, anong nangyari daw? Wala na ang dating pagkatao. Pinalitan na ng bagong pagkatao. Maring naisip mo ay, parang di pa naman no? Kasi nga, tinitingnan mo yung panlabas na character, di ba? Pero alam niyo,
ang unang binago ng Panginoon, panloob, yung ating mga kalooban. At dahil nabago na yan, unti-unti nababago na rin yung ating character, nababago yung ating mga habits, nababago yung action natin, nababago ang kwento ng ating mga buhay. Amen? Hello, amen? Sino naniniwala na binabago ka pa lalo ng Panginoon? Come on, no? Come on, naniniwala kayo, binabago kayo ng Panginoon? Sino rito talagang nagbago na siya? No? Tingnan niyo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi. No? Sabihan mo ng we. No? Hindi dapat, yeah. No? Amen? Well, maaring, sabi ko nga, hindi ko pa gaano makita, Pastor. Kaya nga, sabi ko po kanina, maniwala tayo na may inumpisahan na si Lord. Patuloy lang tayo lumapit sa Kanya, sabihin sa Kanya, Lord, baguhin mo po ako, tulungan mo ako. Makikita natin yan, binabago pa tayo lalo talaga ng Panginoon. At makikita nyo, balang araw na ibang-iba ka na, at yun ay hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Amen? Okay, last, C, community. Yan, no? GTC lang yan, pero actually, itong tatlong ito napakahalaga sa lahat ng mga churches. Gospel, what are we here for? We are here for the gospel. We are here for transformation. We are here for a community. No? We are here for a community. Pakisabi na malakas, community. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Tingnan nyo to Hebrews 10 verse 25. Pakibasa. Yun, no? Sabi niya, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, no? Gaya ng ginagawa ng iba, no? Sino kaya yung iba, no? So sabi, gaya ng ginagawa ng ibang tao na hindi pinapahalagahan yung mga pagtitipon para sa Panginoon. Sa halip, sabi, magpalakasan tayo. Nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So para sa Panginoon, napakahalaga na yung kanyang mga anak ay nagtitipon. Kasi nga tinawag niya tayo is a spiritual community. At bilang isang spiritual community, napakahalaga raw yung regular na nagkikita yung mga anak ng Panginoon. Amen? Amen mga kapatid? Sino po rito sa inyo yung, alam mo sa sarili mo, parang matik na yan. Pag Sunday for the Lord yan. Diba? Yung naging lifestyle mo na talaga. I understand sa iba kung hindi pa no? Naintindihan naman natin hindi pa agad sa iba, pero di ba ang sarap nung gano'n no? Na pag Sunday, para sa Panginoon yan. Tapos, pag halimbawa nagkaroon lang ng problema, nagkasakit, hindi ka naka-attend, parang may kulang. Nararanasan nyo ba yon? Yung parang hindi ka happy. No? Parang may kulang. Bakit? Kasi nga natural na yun hinahanap na ng iyong puso, hinahanap na ng iyong spiritual life ang iyong paglapit lagi sa Panginoon at pagsama sa iyong spiritual community. Kasi nga tinawag tayo ng Panginoon para laging magsama-sama. No? Come on, do you love coming to church? Come on, do you love coming to church? Pero dapat clear muna tayo, ang sinasadya natin dito ay ang Panginoon. At siyempre, para makita din natin ang ating spiritual family. No? Ako po sa totoo lang, highlight ng week ko ang Sunday. No? So far, di pa naman ako nakakalimot magsimba. Lalo na pag naaalala kong pastor ako. No? Hindi, pero seriously, no? Hanggat maaari, ayaw kong umaalis sa church. Ayaw kong nawawala sa mga services natin, lalo na kung medyo magkasunod na Sunday. Madalas tumatanggap ako ng speaking engagement, kung dito lang sa Pinas, mga hangga't maaari isang linggo lang. Tapos susunod na linggo ay dapat andito na naman ako. No? By the way, hindi ako nag-speak last Sunday kasi nga speaker ako sa ibang anniversary. Tapos may nag-i-invite na naman sana sa akin. This Sunday mismo, tinanggihan ko. Sabi ko, hindi na kasi meron akong nauuhan na isa. Ayaw ko talaga kasing magkasunod. Ikamamatay ko kasi pag hindi ko kayo nakita ng 2 beses. No? Kaya kailangan isang beses lang. No?
scary pa, no? Pero totoo, ganun ako, no? Minsan nga kahit sa ibang bansa, isang Sunday lang din umuuwi rin agad, no? At ganun yung kung ako man umaalis, karaniwan pinakamatagal na talaga sa akin dapat 2 Sundays na mawawala. Naka 3 Sundays, minsan lang naman yata nangyari kasi nga ang layo-layo naman ng pinuntahan namin, no, ni Mami Weng. Nakarating pa kami ng Bogota ng South America, no. So layo-layo naman talaga, no. So kaya naka 3 Sundays noon. Pero kung pwede lang, gusto ko talaga 2 Sundays lang kung nasa malayo. Bakit? Talagang hindi ko kayo matiis. Hinahanap ko po talaga kayo. Love you, no. Ganun ta. Pero totoo 'yon, no? I love our church, no? I love our church, no? At of course, we love the Lord together. Napakahalaga lang talaga na binavalue natin ang ating spiritual community. Amen? Naalala ko nga, there was a time, ako ay na-invite ng isang pastor sa LA, no? Doon sa isang church na pinuntahan din namin doon dati. At sabi niya, siya magbabakasyon sila sa Europe, tapos ako muna sa church niya ng 1 buwan, no? Sabi ko, hindi ako maalis sa church ng ganyan. Hanggang 2 Sundays lang ako pwede, no? Sa madaling sabi, hindi natuloy, no? Hindi na itinuloy kasi nga gusto niya 1 buwan na ako muna yung magpastor doon sa kanilang church. Mahirap talaga kasi pag 2 weeks, naghihingalo na ako niyan pag naka 2 Sundays. Naghihingalo na ako. Siguro pag naka 3rd Sunday, baka bangkay na ako nun, no? Baka pag 4th Sunday, kalansay na ako na uuwi ng Pilipinas, no? Bakit? Ikamamatay ko. Hindi. Pero yun ang totoo, no? That we should love our spiritual community. Amen? Amen, no? Tayo, may mga differences. Hindi naman tayo pare-pareho dito. Meron tayong mga weaknesses, pero kailangan mahalin natin ang ating community, mahalin natin ang isa't isa. Amen, mga kapatid. What do we do ba sa ganitong mga communities? Sabi niya, Colossians 3 verse 16. Colossians 3 verse 16, sabi, pakibasa ng malakas, ang salita ni Kristo'y, pakibasa, hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Sabi, paano ba ang ginagawa raw? Pag nag-gather ang mga Kristiyano, ayan, sabi raw magpaalalahanan, magturuan, makinig ng salita ng Panginoon. Siyempre, ano ang itinuturo natin? Galing sa salita ng Panginoon. Mag-awitan, no? Gusto ng Panginoon, nag-aawitan yung kanyang mga anak. Kaya tayo mayroong banda, no? Kaya tayo mayroon pang dance ministry. Kasi lahat ng yan, form of worship. Isang paraan ng pagsamba sa Panginoon. Tingnan nyo to para mas maging clear tayo. Psalm 150 verse 1 to 6. Psalm 150 verse 1 to 6. Para magkaroon tayo ng picture, ano bang ina-expect ng Panginoon na worship? Pakibasa ng malakas. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipes. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clanging cymbals. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Okay? Napansin niyo yun? Binanggit yung sari-saring mga instruments. Bakit? Kasi ganun daw ang pagpupuri sa Panginoon. Of course, yun yung mga instruments nila nung unang panahon, no? Ngayon, siyempre, iba na rin yung mga instruments natin, pero just the same, ginagamit sa pagpupuri kay Lord. Siyempre, nung panahon nila, wala pang electric guitar, no? Kasi nga, wala pang Meralco noon, no? Pero, meron silang alpa, meron silang lira. Sabi, no? Yung mga to, iyan paraan daw na pag ang community ng Panginoon nag-gather, gusto niya talagang kinakantahan natin siya. Gusto niya ay nakikinig tayo ng kanyang salita. So hindi tayo andito para magtugtugan lang, hindi. Gusto ng Panginoon kasi nagpe-praise and worship tayo through songs. Amen? Amen? Magsabi ng malakas, community. So ang church, nag-exist. Bakit? Para maging isang buong community, isang family, pero nag-gather din siya as a community. Meron tayong ganitong klase ng gathering. Pero another kind of gathering,
yung tinatawag nating cell group. Pakisabi ng malakas, cell group. Yan ay community. Mga kapatid, request ko sa inyo hindi ko alam kung lahat dito mayroon ng cell group, yung mga dati-dati na rito, no? Pero kung wala pa kayong cell group, at kahit bago kayo rito, kung wala pa kayong cell group, I highly encourage you, please join a group. Pwede ba na-target natin ngayong buong month ng February habang nagse-celebrate tayo ng ating anniversary month, ang target natin ay makasama tayo sa cell group lahat. Amen? Pwede ba wag mo nang palagpasin ang February? Maghahanap ka ng cell group mo ngayong February. No? By March, kasama na ka na talaga sa isang cell group. Pag sinabing cell group, yun nga, grupo ng mga kabataan na lalaki, grupo ng mga kabataan na babae, grupo ng mga adults na nagsasama-sama for that purpose. Tayo ay magpalakasan, tayo ay mag-sharing time, no? Tayo ay magtulungan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Amen? Ang tawag doon ay community. Pakisabi ng malakas, community. Tumayo na tayong lahat. What are we here for? We are here for the gospel. We are here for transformation. We are here for a community. Amen? Amen? Can you say yes to this three? Come on, no? Yung sasabihin, yes, Lord, I'm here, no? I'm here for the gospel, for transformation. Paninindigan ko yan, no? Gusto ko talagang magbago rin ng buhay, no? And of course, we are here for a community. Ito yung ating spiritual community kay Lord. Yumuko tayo lahat at pumikit, manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa nakaraang mga taon ng kabutihan nyo sa church namin. At ngayon, Panginoon, last Sunday of our 68th year, Lord, we are so grateful for how you have been so good and faithful to this church for all these years. Ang buti mo, Panginoon. Pinangalagaan nyo, itinaguyod, patuloy na pinapalakas at pinagpapala ang GTC. Thank you, Lord, for bringing us to this family. At ngayon nga po, Panginoon, sa mga susunod pang mga taon, we say yes to our mission. We say yes to our calling. We say yes, Lord. At ito nga po kami, Panginoon, gamitin mo pa kami for your gospel. At baguhin mo pong patuloy yung mga buhay po namin. At Panginoon, narito nga po kami, patuloy nyo pang patatagin, pagpalain ang aming relationship at patuloy kaming maging blessing sa isa't isa. Salamat po, Panginoong Diyos. At ngayon, patuloy nyo kaming basbasan, 10 ng aming mga pamilya at marami pang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin ang makakakilala po sa inyo. Sa mga susunod pang mga linggo, Panginoon, help us to bring more people to you. At i-preserve mo kami as a church. I-preserve mo kami as your people. Magpapatuloy kami na naglilingkod at sumusunod sa iyo. At tinatanggap namin ang basbas na ito sa aming buhay, Panginoon. Ngayon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Sa Kanya na makapaghaharap sa inyo sa Kanyang harapan ng walang kapintasan. Sa Kanya na Panginoon natin. Sa Kanya na tagapagligtas natin. Siya na namatay at muling nabuhay para sa atin. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen at